sa lahat. Lalaking nasapul ng CCTV sa hallway ng isang hotel sa Tagaytay. Itinuturing na person of interest sa pagpatay sa isang Australiano at 2 Pinay. Basag na basong may bahid ng dugo, isa sa ilalim sa DNA test. Ang iba pang detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline tonight. Davao City Mayor Baste Duterte pinag-iisipan na raw kung tatakbo ang senador sa 2025. Taliwas yan sa una niyang sinabi sa kanyang vlog na hindi siya interesado sa Senate race. Bagong task force kontra krimen na kinasasangkutan ng mga pogo, binuo ng DILG ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pampanga Representative Gloria Arroyo na babahala na raw sa puwapangit na imahe ng kanilang probinsya. Pag-asa naglabas na ng La Nina Alert. Posible na raw maramdaman ang epekto nito sa Agosto. Kasabay ng ika-8 anibersaryo ng makasaysayang pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Tribunal, National Security Advisor Eduardo Año tiniyak na hindi natin isusuko ang alinman sa ating mga teritoryo. Pagiging qualified ni US President Joe Biden na muling tumakbo sa pagkapangulo na kikwestiyon na naman nang tawagin niyang President Putin ang Pangulo ng Ukraine. At bagong kanta ng Bini na Cherry on Top, kinahuhumalingan din sa iba't ibang bansa at may pa-dance challenge na rin. Tinutugis na ang lalaking person of interest sa pagpatay sa isang Australiano at 2 Pinay sa Tagaytay. Nakuhanan ng CCTV sa hotel ang lalaki at sinusuri na rin ang dugo sa basag na basong nakita sa crime scene. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Isang lalaking naka-hoodie jacket ang 2 beses nakuha ng video sa hallway ng hotel na ito sa Tagaytay noong Miyerkules ng madaling araw. Pumasok ang suspect sa pintuan papunta sa hagdanan na palabas ng hotel. Ayon sa Tagaytay Police, galing ang lalaki sa kwarto kung saan naka-check-in at nakitang wala ng buhay ang isang Australiano at 2 Pinay pasado 1:00 ng hapon noong Miyerkules. Wala raw kuha sa CCTV ng pagpasok ng lalaki sa kwarto ng mga biktima mula sa hallway. Posibleng sa iba raw ito dumaan. Isa lang naman na possible entrance doon ay yung likod. Yung likod sa bintana. Ang lalaki sa video ngayon ay itinuturing na person of interest sa pagpatay sa 3 na kinilalang sina David Fis, live-in partner niyang Pinay na si Lucita Cortez at ang manugang ni Lucita na si Mary Jane Cortez. Sa autopsy report, lumilitaw na ginilitan ng Australiano habang namatay sa suffocation ang 2 Pinay dahil sa packaging tape na ibinalot sa kanilang mukha. Cause of death nung male victim is yung kanyang wound on his neck. Then the older female victim ay asphyxia. Isang basag na baso raw ang nakitang ebidensya sa loob ng kwarto ng mga biktima. Isa sa ilalim ito sa DNA examination. Ayon sa mga pulis, posibleng pagnanakaw ang motibo sa pagpatay. Nawawala raw ang wallet at credit card ng Australiano. May binuo ng Special Investigation Task Group David Fis para tugisin ang lalaki sa video. Sa ngayon, naiuwi na ang 12 Pinay sa kanilang probinsya sa Mindoro. Makikipag-ugnay naman ang Tagaytay LGU sa Australian Embassy kaugnay sa biktimang Australiano. Dahil sa krimen, pinaigting na ang seguridad sa hotel at sa buong Tagaytay City. It's a wake-up call again after how many decades of no incident like this. So we have to review our policies, security-wise, even up to the extent of allowing those early check-ins. Tourists, we're a safe place, we're a peaceful place. Binigyan ni Mayor Bumble Tolentino ang Tagaytay Police ng 1 linggo
para maresolba ang kaso. Matatanggal daw sa pwesto ang hepe ng kanilang pulisya kundi agad mahuhuli ang pumatay sa 3 biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Galing daw sa China ang malaking bulto ng bilyon-bilyong pisong pera ni suspended Bamban Mayor Alice Go ayon sa report ng Anti-Money Laundering Council. Ipinasok daw ang pera sa mga bank account ng alkalde noong nagsisimulang itayo ang Pogo Hub sa kanyang lungsod. Narito ang aking report. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng pera na pumasok at lumabas sa mga bank account ni suspended Bamban Mayor Alice Go. Yan ang impormasyong nakuha ni Senator Win Gatchalian mula sa report ng Anti-Money Laundering Council. Kahina-hinala raw ang mga transaksyon kaya iniimbestigahan na rin ng AMLAC. Dahil kung titignan ang income statement ng mga korporasyon ng alkalde ay halos lugi naman daw ang mga ito. We're talking about billions, no, in a span of 3 years. Kaya nga, di ba binabalikan natin during the hearing ng corporations. Pag tinignan natin yung corporations siya, both the income statements and the statement of cash flow, walang billions. Puro hundreds of thousands lang. Ipapadetalye ni Gatchalian sa AMLAC sa susunod na hearing ang mga transaksyon. Pero sa ngayon, bulto raw ng mga bank transaction ay noong 2019 kung kailan sinimulan ang construction ng Bamban Pogo Hub hanggang 2022. Malaking bulto raw din ng pera ay galing sa China. Nanggagaling sa iba't ibang lugar, pumapasok sa bank account ni Alex Go, iba't ibang individuals at corporations, particularly dito sa pagsasagawa o pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Nitong Miyerkules lang, pina-freeze ng Court of Appeals ang bank accounts at iba pang assets ni Mayor Go. Sa AMLAC record, 36 na bank account ang nakapangalan sa Mayora. May isa pang helicopter, 12 sasakyan at 12 titulo ng lupa. Pina-freeze din ng korte ang mga asset ng mga business partner ni Go sa Baofu Land Development Incorporated at ang mga illegal na pogo na Hongsheng Gaming Technology Inc. at Zunyuan Technology Inc. Sabi rin ng AMLAC, pareho sa findings namin na hindi niya ma-justify kung saan nanggagaling. So, kaya kaagad nag-investigate ng AMLAC at nalaman nila, they found out na talagang suspicious in transaction at mataas ang probability nito na money laundering ang nangyari. Kaya na-freeze kaagad ni asset. Kinwestiyon din ni Gatchalian ng mga bangko na hindi raw agad ni-report ang mga kahina-hinalang transaksyon. Noong nakaraang Miyerkules, kinasuhan ng money laundering ng AMLAC si Mayor Go at ang 2 iba pang sangkot sa Pogo activities. Naging money laundering hub na rin tayo dahil nga ang daling magpasok ng pera dito. At kung hindi mo ma-justify saan nanggagaling yung pera at hindi mo rin ma-justify saan pumupunta yung pera, nakakatakot yan dahil pwedeng gamitin yung pera sa pagsuhol o paglagay. Inireklamo naman ng abogado ni Go ang paglalabas ng mga sensitibong impormasyon sa publiko tungkol sa mga ari-arian ng alkalde. Violation yan. Hindi ko maintindihan ano ba logic niyan unless gusto mo magkaroon ng publicity trial. Baka naman kasi naniniwala sila na malabo itong kaso na to kaya gusto nila hihingi ng tulong ng public para sa trial na to. Pero giit ni Gatchalian, walang paglabag sa pagsasapubliko ng records. Ini-inform namin in public kung ano yung nangyayari for public information and public consumption. Hindi naman namin linabas to nung pending pa. Sa ngayon, nakaantabay na ang Office of the Senate Sergeant-at-Arms na iserve ang warrant of arrest para kina Go at 7 iba pa na na-cite in contempt ng Senado. Handa raw silang maghain ng warrant kahit weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nababahala na si Pampanga Representative Gloria Arroyo sa nadungisang imahe ng kanilang probinsya dahil sa mga iligal na pogo. Ayon naman kay Pangulong Bongbong Marcos, meron ng bagong task force ang DILG para tutukan ang mga krimeng kinasasangkutan ng mga pogo. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na nakatutok ang pamahalaan sa pagsugpo sa mga krimen na kinasasangkutan ng mga iligal na pogo sa bansa. Bumisita si PBBM ngayong araw sa Pampanga para mamahagi ng ayuda kung saan nakasama ng Pangulo ang mga lokal na opisyal kabilang si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. Kamakailan lang nang salakayin sa Pampanga ang higit 2 ektaryang luxury resort na may helipad, firing range at underground tunnel na malahasyenda ng mga Pogo Big Boss.
Nasa naturang probinsya rin ang ni-raid na 10 ektaryang compound ng Lucky South 99 Corporation na nagpapatakbo ng mga iligal na pogo. Sa katunayan, meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga iligal na gawaing kaugnay ng mga naririnig natin mga pogo at patuloy din ang pakikipagtulungan ng Bureau of Customs sa ilang ahensya upang matigil ang pagpupuslit na iligal na droga dito sa bansa. Si Arroyo naman, nangangamba sa nagiging imahe ng kanilang lalawigan dahil sa mga iligal na pogo. Siyempre, hindi natin gusto yun. Yung senyora tuloy, pag naririnig ng tao sa kanila ang senyora, isipin nila, bobo, ang Pampanga, yung nagpapakain sa rest of Luzon, hindi yung ganitong bagay na ito, kaya hindi kami masaya. Pagtitiyak ng Pangulo, binabantayan nila ang seguridad sa probinsya. Alam ko rin po, labis ang inyong pagkakabahala sa mga kriminalidad at ilegal na mga gawain na sumisira sa kapayapaan ng inyong pamayanan. Nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problemang ito. Walang binanggit ang Pangulo kung tuluyan ang ipagbabawal ang mga pogo sa bansa na nagiging pugad ng mga iligal na gawain. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, nagbabadya ng maramdaman ang La Nina sa Pilipinas. Naglabas na ang pag-asa ng La Nina Alert. Ayon sa Weather Bureau, tumaas sa 70% ang tsansa na magsimula ang La Nina sa August, September o October. Mas malakas na pag-ulan at pagbaha ang dala niyan. Sa ngayon, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa dahil sa pagbabalik ng hanging habagat. Ngayong gabi, inuulan na ng malakas ang Lanao del Norte at Lanao del Sur. Magdamag ding uulanin bukas ang Mindanao, gayon din sa buong Visayas. Sa tanghali naman, bubuhos ang ulan sa Mimaropa, Quezon at Bicol Region. Posible ring umulan sa hapon sa Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon at Ilocos Region. Samantala, hindi pa rin naalis ng pag-asa ang posibilidad na may mamuong sama ng panahon sa weekend sa West Philippine Sea at sa silangan ng Mindanao. Susunod, Davao City Mayor Baste Duterte bukas sa pagtakbong senador pero mas gusto raw niyang maging Vice Mayor. Araw ng pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitration case laban sa China, hiniling na ideklarang West Philippine Sea Day. At Maris Racal at Rico Blanco nagdesisyong maghiwalay kahit mahal pa raw nila ang isa't isa. I love him so much. I love him and he loves me. But I have so many questions about my life. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bukas daw si Davao City Mayor Baste Duterte sa ideya na tumakbo siyang senador sa 2025. Kasunod yan ang sinabi ng kanyang ate na si Vice President Sara Duterte na kakandidato sa Senado si Baste. Pati na rin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Congressman Paulo Duterte. Nauna ng kinontra ni dating Pangulong Duterte ang sinabi ni VP Sara. At nito lang Miyerkules, sinabi rin ni Mayor Baste na wala siyang interes o ambisyon na magsenador. Pero sa isang panayam ngayong gabi, nagbago ang kanyang tono. Hindi pa raw sarado ang pinto niya sa posibilidad na sumabak sa Senate race o hindi kaya itatakbo raw siyang Vice Mayor ng Davao City. Pero yun lagi sa igsoon, mga lagi na kaming tulong senador. Katuingon po ni Vice President na. Sa tinuon lagi na entertain ba yung po na ako na idea na? It's a possibility. Kung tulong may managan? Oo. Kalingawan lang. Tanaw na to, sa ilang batayon. Sinabayan ng kilos protesta ang ika-8 anibersaryo ng makasaysayang pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Tribunal.
Muli namang nagpahayag ng suporta ang ilang bansa sa Pilipinas pagdating sa pagsusulong ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa dagat ng Pinas, China layas! West Philippine Sea, atin ito! Atin ito, West Philippine Sea! Yan ang sigaw ng West Philippine Sea Advocate sa kanilang protesta sa Boy Scout Circle sa Quezon City kaninang umaga. Pinangunahan niya ng grupong Atin Ito at Akbayan na nag-organisa kamakailan ng supply mission para sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Isinabay ang kilos protesta sa ika-8 anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands noong 2016. Pinawalang bisa ng ruling ang 9-dash line claim ng China na halos sakupi ng buong South China Sea. Dahil wala nang naniniwala sa kanilang mga kasinungalingan at propaganda, habang ang mga Pilipino at ang mga international community ay patuloy na tumitindig at ipinaglalaban ang West Philippine Sea. At para raw hindi ito makalimutan ng mga Pilipino, hiling ng grupo, ideklarang West Philippine Sea Day ang July 12. Kasabay din ng anibersaryo, ipinagmalaki ng isa sa mga naghain ng kaso noong 2013 sa Permanent Court of Arbitration na si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na malaki ang naitulong ng Arbitral Award sa pagpalag ngayon ng Pilipinas sa pambubuli ng China. At least now, the naval powers of the world are supporting us, the U.S. and its allies. They want to have joint patrols with us in the West Philippine Sea. They use the Arbitral Award as their justification for sailing in the West Philippine Sea, and that is enforcement. Para kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi nagtatapos sa pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitration case 8 taon ang nakararaan ang pagtindig sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Kailangan pa rin daw patuloy na maghain ng arbitration case tulad tungkol sa Extended Continental Shelf, Ayungin Shoal at Scarborough Shoal. Ayon naman kay National Security Advisor Eduardo Año, walang planong pumasok sa gyera ang Pilipinas, pero papalag daw tayo kung kinakailangan. Of course, we don't want war. Nobody wants war. Malinaw naman ang sabi ng ating Pangulo, ang ating diplomacy, open tayo sa mga constructive dialogue. But one thing is sure, we will not lose a single inch of our territory. We will fight for our national interest. Dahil sa Arbitral Award, mas dumami rin ang mga bansang kumampi sa Pilipinas sa isyu ng agawan ng teritoryo. Gaya na lang ng Amerika at Australia na muling nagpahayag ng suporta. We will continue to pursue collectively maritime security in the West Philippine Sea. I can tell you this, you can count on Australia. The United States is proud to stand with the Philippines as we work together to bolster our 73-year-old alliance. Kamakailan lang lumagda ng Reciprocal Access Agreement ang Pilipinas sa Japan. Masusundan daw yan ng kasunduan naman sa France. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Naantala ang 16 na flight sa NAIA Terminal 3 matapos lumampas sa runway ang isang eroplano ng Cebu Pacific. Ayon sa pamunuan ng airline, napadpad sa madamong bahagi ng runway ang eroplano habang inililipat ito ng bay. Wala namang sakay na pasahero, piloto o crew ang naturang eroplano. Naialis din ito sa damuhan at naibalik sa normal ang operasyon sa paliparan. Humingi naman ng paumanhin ang Manila International Airport Authority sa mga pasaherong na-delay ang biyahe. Showbiz tonight na tayo. After 5 years of relationship goals, break na sina Maris Racal at Rico Blanco. Si Maris biglang naiyak sa harap ng media nang i-announce ang kanilang paghihiwalay. Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfori. Fantasy ko yun. Nakangiti pa at nakakatawa si Maris Racal sa special press con ng Star Magic para sa kanya. Pero nang tanungin na siya kung ready na ba siya mag-settle down sa kanyang long-time boyfriend na si Rico Blanco, si Maris hindi na napigilang mapaiyak. I'm so scared. I'm really scared. Dami kasing tanong about him and I'm tired of smiling. Hanggang sa... But
Yeah, Rico and I are over. So sorry, Maris. Ang kanilang masayang 5 taong pagkasama ng musikero natapos na. Kwento ni Maris, fresh at ilang linggo pa lang ang nakakalipas nang maghiwalay sila ni Rico. At gaya ng classic Maris Racal, kahit nahirap, nakukuha pa ring magpasaya. Paano ka nagko-cope up ngayon? Nanonood lang ako ng Bluey. Ayun lang. Paliwanag ni Maris, wala siyang maikling sagot para ipaliwanag ang nangyaring hiwalayan. Aniya, sobrang komplikado ang nangyari sa kanila. Sa 5 years namin together, we were always on the same page. Always on the same page. But I don't know what happened to me. Maybe I turned to the next page and saw a new perspective. Sinubukan naman nilang mag-usap pero pag-amin ni Maris, hindi naging madali ito para sa kanilang dalawa. It was a very difficult talk because I love him so much. I love him and he loves me, but I have so many questions about my life. Mahirap man, naging maayos naman ang kanilang hiwalayan. It was so difficult. But it was a very polite separation. Up to the very end of our relationship, it was still full of love, full of understanding. And Rico is one of a kind. Wala pa namang tugon o pahayag kaugnay niyan si Rico. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Diyan lang kayo mga kapatid, may mga baon pa akong chika mamaya. Susunod, US President Joe Biden tinawag na President Putin si Ukraine President Zelensky. At latest hit ng Beanie Nut Cherry on Top, may dance challenge na rin. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nahuli na ang isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy sa tulong ng tipster at pabuyang 1 milyong piso. Naniniwala naman ang mga otoridad na nasa Pilipinas pa rin ang wanted na pastor. Nasa frontline ang balitang yan, si Brian Castillo. Nakatakip ang mukha ng iharap sa isang press conference sa Camp Crame, si Pauline Canada. Siya ang isa sa mga kapwa-akusado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse. Naaresto si Canada kahapon sa kanyang bahay sa isang subdivision sa Davao City. Nakatanggap daw ng tip ang Philippine National Police mula sa isang hindi nagpakilalang caller. Namukhaan daw ng caller si Canada nang makita ang wanted poster na may 1 million pesos na pabuya. We don't want to share yung intelligence po namin but sinasabi lang namin na huli po yan because of a tipster na nagbigay po sa atin because sa reward. We used to be sa finance po doon ng KOJC. Yun po yung pagkaalam natin kay sa ating naaresto po. Ayon sa PNP, 2 kilometro lang ang layo ng bahay ni Canada mula sa pinakamalapit na police station. Pero hindi raw ibig sabihin nito na may mga pulis na pinagtatakpan ang kinaroroonan ng akusado. Hindi ko alam kung ano naging problema nila. I am very sure na walang ganon sa hanin ng kapulisyahan. But the bottom line is, ito na, may pinapakita kami resulta sa inyo. Hirap po hanapin ng tao talagang nagtatago. They know what to do, they know what to expect pagka nandiyan yung mga pulis. Kinwestiyon naman ng abogado ni Canada ang pagkakaaresto sa kanya. Tila itinago raw si Canada nang mahuli siya. We did not have access to Ma'am Pauline from the time that she was arrested at 1:40 up to 12 o'clock midnight.
hanggang sa kaninang umaga lang napapuntahan namin ang aming co-counsel. Ang nilabag lang nila is hindi nila binigyan ng access si Ma'am Pauline Canada. Kasi nga nakikita kasi sa video na nag-request siya sa aking pangalan. Binanggit pangalan ko, pwede ba si Atty. Torion? Depensa naman ng Davao Police, hindi nila alam na hinahanap ng kanyang abogado si Canada. Ayon naman kay Interior Secretary Benher Abalos, patunay ang pagkakaaresto sa isang akusado na malaking tulong ang alok na reward money. Kaya ipinagtataka raw niya kung bakit marami pa rin ang kumikwestiyon sa pabuya. Binabalik ko ang tanong sa kanila, kila Harry Roque, Atty. Panelo, kila Topacio, dapat tumulong na lang kayo. Siguro mas makakatulong kayo kung i-advise si pastor na sumuko nila. Hindi rin daw dapat masamain ang ginagawang pagtugis ng pulisya, lalo't korte naman daw mismo nag-utos na arestuhin ang mga akusado. Sa ngayon, naniniwala si Secretary Abalos na nasa Pilipinas pa rin si Kibuloy na may 10 milyong pisong patong sa ulo. Pati ang 3 akusado na sina Ingrid Canada, Crisante Canada, Jacqueline Roy at Silvia Simanes na may tig 1 milyong pisong pabuya na sinumang makapagtuturo sa kanila. Hindi raw titigil ang buong pwersa ng gobyerno hanggang sa maaresto sila. Nandyan lang yan. Nandito lang yan sa Pilipinas. Lumiliit na ang Pilipinas para sa kanila. Lumiliit na ito. Ganyang gumalaw ang pulis, ang military. Saka na magtatago niyan, ang taong bayan pa. Panawagan pa ni Abalos kay Kibuloy. Pastor, alam ko naman na you have your reasons, no? Sinasabi mo, you're innocent. Just surrender. Ipresenta mo ito sa court of law. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Ilang beses nagkamali ng pangalan si US President Joe Biden sa isang press con sa Amerika. Kabilang na ang pangalan ng presidente ng Ukraine na ipinakilala niyang si Russian President Putin. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be President. Vice President Trump? Maraming napaha nang marinig ang sinabi niya ni US President Joe Biden sa kanyang talumpati sa NATO Summit sa Washington DC sa Amerika. Nagkamali si Biden. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang Vice President na si Kamala Harris. Pero ang nasabi niya ay ang apelyido ng katunggali niya sa US presidential elections na si dating US President Donald Trump. Hindi lang yan ha, sa parehong talumpati, napagbaligtad din ni Biden ang pangalan ni Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ladies and gentlemen, President Putin. Katabi lang niya si Zelensky niyan. Agad naman bumalik sa podium si Biden para itama ang kanyang pagkakamali. President Putin. You're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. Sumagot naman si Zelensky. I'm better. You are a hell of a lot better. Thank you so much. Kung tutuusin, hindi naman masamang magkamali. Pero kung tumatakbo ka sa pinakamataas na posisyon sa Amerika, abay malaking issue yan. Lalo't kumakalat ang bali-balitang may problema sa memorya ang 81 years old US President. Usap-usapan din na merong Parkinson's disease si Biden o yung kondisyon sa utak na naaapektuhan ng pagkilos at pag-iisip. Pero tinabla na yan ng White House. Has the president been treated for Parkinson's? No. Is he being treated for Parkinson's? No, he's not. Is he taking medication for Parkinson's? No. Dahil dyan, maging ang kapwa Democrats ni Biden ay kino-question kung kaya pa nga ba niyang maging presidente ng Amerika sa susunod na 4 na taon. Panawagan ng Hollywood actor at Democrat na si George Clooney, palitan si Biden bilang pambato ng Democrats sa presidential elections. Sa kabila ng mga pagdududa at panawagan, nanindigan si Biden na itutuloy niya ang pagtakbong Pangulo ng Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Ang ulat po na yan ay mula kay Ria Fernandez. Hindi lang mga Pinoy ang na-LSS sa bagong single ng Nation's girl group na BINI na Cherry on Top. Pati mga taga-ibang bansa, bet na bet ang kanta na may more than 3 million views na sa YouTube. Yan at iba pa sa report na to. Hindi lang cherry on top, BINI is literally on top.
Isang araw pa lang, sobrang dami na ng achievement ng bago nilang kanta. Ngayon nga, may mahigit 3 million views na sa YouTube ang music video ng Cherry on Top. Na-achieve nila yan in less than 20 hours. May more than 1 million streams na rin ito sa Spotify. Number 1 din ito sa iTunes Philippines. Pero hindi lang mga Pinoy ang nahumaling sa Cherry on Top dahil nangunguna rin ito sa iTunes Singapore. Marami ring nakinig sa kanta sa iba pang mga bansa gaya ng UAE, Saudi Arabia, New Zealand at Canada. Talaga namang deserve maging Nations Girl Group. At bilang treat sa Blooms, pinost na rin nila ang dance challenge nila ng Cherry on Top. O ano Blooms, papatalo ba kayo? Ito ang isa ring pangmalakasan. Nag-perform ang kababayan nating si SB19 Josh sa international show na Global Spin ng Grammys. Kinanta niya ng live ang bago niyang single na Yoko Na. Siya ang pangalawang SB19 member na nakapag-perform sa show after ni Philip. Sikat ang Global Spin dahil sa performances ng ilang international artists. Samantala, pang big screen na si BTS Golden Magnate Jungkook. Para yan sa kanyang I Am Still project. Inanunsyo yan mismo ng kanilang label na Big Hit. Minimalist ang atake ng announcement sa simpleng text na coming soon to cinemas. Wala pang ibang detalye tungkol sa project, kaya yan ang dapat nating abangan. Speaking of JK, may pasilip na rin sa travel show nila ng co-member niyang si Jimin na Are You Sure? Itatampok dito ang ilan nilang mga gala bago sila pumasok sa military. Sa August 8 na yan mapapanood sa Disney+. Abangan, truck ng mga gulay, sumalpok sa pader sa Benguet, isa ang patay. Team USA nagpaliwanag kung bakit mas pinili si Derek White kaysa kay Jaylen Brown para sa 2024 Paris Olympics. At sabay-sabay tayong mamangha sa dinarayo ngayong Space Art Museum. San kaya yan? Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Isa ang patay matapos sumalpok ang isang truck sa pader sa Tuba, Benguet. Makikita sa CCTV ang mabilis na takbo ng truck na may kargang mga gulay sa Marcos Highway kagabi. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang nagdire-diretso ang truck sa pakurbang kalsada hanggang sa tumbukin nito ang pader. Wasak ang harapan ng sasakyan. Nagtalsikan din ang mga karga nitong gulay sa kalsada. Naisugod pa sa ospital ang lalaking tumutulong sa pagbaba ng mga gulay pero idineklara ring dead on arrival. Sugatan naman ang dalawa pang helper na sakay rin ng truck. Depensa ng driver, nakaparada lang ang truck habang naglilipat sila ng gulay sa isa pang truck. Pero bigla itong umabante. Nakakulong na ang driver. Good news naman sa mga kapatid nating motorista, matapos ang 4 na linggong sunod-sunod at taas presyo sa petrolyo, may nakaamba namang rollback sa susunod na linggo. Sa taya ng Department of Energy, posibleng bumaba ng higit piso ang kada litro ng diesel at kerosene, habang hanggang 90 centavos naman ang mababawa sa presyo ng gasolina. Ayon sa DOE, ang rollback ay bunsod ng humihinang inflation sa China at pagtaas ng supply ng krudo sa Amerika. Dinipensahan ng Team USA ang pagpili kay Boston Celtics guard Derek White sa Paris Olympics. Ayon kay USA Basketball Managing Director Grant Hill, kwalipikado si White para sa team. Si White ang napili sa halip ng kanyang teammate at the Finals MVP na si Jaylen Brown. Yan ay matapos umatras sa Team USA forward Kawhi Leonard. Unang makakatapat ng Amerika sa Olympics ang Serbia
sa July 28. I'm trying to win, and I'm trying to put together the right pieces that fit and give us a chance to win. Mga kapatid, na-imagine nyo na ba ang sarili nyo na nasa Kalawakan? Sa napuntahan naming museum sa Pasay, para ka talagang nasa iba't ibang universe. Tara, ride tayo dyan! Pumunta sa ibang bansa gaya ng Japan o China para masubukan ang mga nauuso na digital interactive museums. Dahil dito sa Pasay City, nagbukas na ang isang atraksyon na nagbibigay immersive experience gamit ang virtual at 3D technology. Filipinos really love to discover new things. They love art, they love fun. It's entertainment talaga. And I feel na there's a lacking of it right now, so we decided to bring this concept here. Space and Time Cube is an immersive art museum with 20 attractions. So we have different rooms for people to really enjoy. So some of them good for photos, some of them are really more of the sensory adventure. Nagbukas nito lang Hunyo. Meron ditong 20 different installations at motion sensor games. At ang ilan sa mga ito, aking sinubukan. Illusion talaga. Diba? Para ka nasa swimming pool. May water talaga dito. Tapos ito, diba? May effects. Tinatawag nilang holographic glass house. Diba? Oh. At ito pa, pwede tayong pumasok sa loob. Para tayo sa aquarium. Dito ba? Acting tayo, ha? Paano yung para mahuhulog ka? Ano? Sigaw ka! Sigaw! Subukan natin itong sinasabi nila na lalabas sa screen. Ayan. One press only. Ayun, mga kapatid, lumabas na yung aking black and white dinosaur. Ang pinaka-highlight, ang 17-meter LED tunnel na gumagamit ng naked eye 3D technology na parang dinadala ka sa kakaibang mundo. As a family, super enjoy. Parang nakaka-amaze yung pagpasok pa lang namin. Ang dami mo na makikita, ang dami mo na pwedeng picturean, marami ka na pwedeng makita gawin, nakaka-amaze. Yung experience po ay sobrang fun, and then new po siya para sa amin, and then sobrang interactive niya po since marami, compare po doon sa ibang attraction, and then ayun po, sobrang saya. Ang ticket, 880 para sa adults at 680 naman sa mga bata. Talaga namang nakakamangha at kakaibang experience ito para sa lahat ng edad. Mga kapatid, samahan niyo ulit ako sa mga bago natin pupuntahan dito sa Ride Tayo Dyan. Ano mga kapatid, ride na rin kayo dyan. Ako si Jania Lipon. Happy Friday mga kapatid. Parang sa dami noon na pinakita mo sa amin, parang isang buong araw, no? Well, Kaya. kung gusto mo magstay, pwede. Kasi ito maganda doon, activities eh. Yung mga kids doon, may pwede kang paglaruan, yung mga bata. Ang hinahanap ko na feature, may restaurant man lang ba? Kasi nakakagutom yun, ha? Dami yung ginawa. Paglabas mo naman doon, Miss Mian, may mga kainan naman sa labas. Ayun. Dami ka. So, nung pumunta ka, normal day yun? Normal Ganun karami? day, weekday. So, lalo pag weekend. Pila. Wow. Okay. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines, balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Bok Ed Lingaw, ako po si Mean Los Baños. Hanggang sa Lunes mga kapatid, magandang gabi.